Makalipas ang 2 taon, muling nagsama-sama ang pamilyang Reyes. Hi, Tay! Happy birthday! Happy birthday, Happy birthday, Happy Tatay! birthday. Grabe, 2 taon na nakakalipas. Ang tagal na din pala. Kaarawan na ng padre de pamilya ng mga Reyes, kasama niyang mag-asikaso ang kanyang pamangkin na si Dodong. Ngunit, wala pa din ang kanyang mga anak na nangakong makikidalo sa pagdiriwang. Dodong, natawagan mo na ba yung mga anak ko? Apakatagal naman ata nila. To, alam mo naman na umuwi sila tuwing birthday mo. Hintayin na lang natin sila. Sige. Okay, maingat ha. One, two, three. 1, 2, 3, go. Happy birthday, Tatay! Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Tatay! Happy birthday, Tatay! Bakit naman napakatagal ninyo? Lalo pa di na kayo makakarating. Pasensya na. Pinaghandaan talaga namin ito. O sige na, magsimpo na kayo ng mga kain. Ito, regalo namin sa'yo. Happy birthday, Tatay! Ito sa akin! Tsaka ano yung regalo ko ha? Siyempre. Tara na, upo na. Hindi naman mahalaga ang regalo, basta makapunta kayo. Kinabalan ko Dong, tayo mo. Tawag na tayo ni Ma'am Gabi. Ano yung password ng wifi? Ay, Ligaberta! Ay, bakit po, sir? Saan mo nadaling yun? Inuutos po ni Ma'am Gabi sa garden. Pwede naman siya sige, dali mo lang muna. Okay po, sir. Salamat. Tumawag ang abogado na nag-aasikaso ng mga papeles ng pamanang lupa ni Ginoong Reyes sa kanyang mga anak. Hello, attorney. Hello, good afternoon, Mr. Reyes. Kamusta na ba yung mga papeles na pinapakasikaso ko sa'yo? Malapit na po ba yung matapos? This is Sandino, attorney speaking. I would like to confirm you na nasettle na po yung mga papers and signature na lamang po yung kailangan. Okay po, isisend ko na lamang po yung schedule ng appointment para masettle na po yung mga papers. Thank you, Mr. Reyes. O sige, attorney. Maraming salamat ulit. Dali-daling pumunta si Yaya Berta kay Bobby, ang pangalawang anak ni Ginoong Reyes, upang ipaalam ang kanyang narinig ukol sa lupa. Nga pala, may sasabihin ako sa'yo. Narinig ko kasi si Mr. Reyes. Kausap niya ang inyong lawyer. Dahil nga to sa narinig ko, yung hatian daw sa lupa. Ano ang hatian sa? Sir, kasi narinig ko si Mr. Reyes
na may ipapamana daw siya isa sa mga anak niya. At di ba sir, may paborito siya? Hindi mo ba napapansin na si Ma'am Gabi, lagi siyang nakadikit kay sir? Ikaw din, baka wala rin mapunta sa'yo. Paborito. Teka, ba't alam mo yung mga ganyang bagay? Sir, narinig ko kasi si Mr. Reyes may kausap sa cellphone habang naglilinis ako sa taas kaninang umaga. Yaya, data privacy yan. Teka, yung pinapagawa ko sa'yo, nagawa mo na ba? Ay, hindi pa po sir. Malis ka, lumabas ka muna. Pasensya na May po. tinatrabaho ako dito. Ang panganay na si Gabi ay nag-aalala sa kanyang ama. Kung kaya't napagdesisyonan niya na kausapin si Bobby. Alam mo, kung nagmana ka sa akin, ang ganda-ganda mo din. Promise. Buti hindi ka nga nagmana sa nanay ng si ate. Tingnan mo si ilong ni ate yan. Buti nagmana ka sa papa mo. Pero syempre, kung ang gaya kay ate, kasi dapat aral mo na, diba? Ayan. Hi anak! Uy Bobby, pag-usapan naman natin yung susunod na linggo. Alam mo mga isang week lang tayo dito. Sino naman makakasama ni tatay? Wala naman siyang kasama. Ate, ang dami ko pang ginagawa sa business ko. Ikaw muna magbantay kay tatay. Bakit ako? Alam mo namang madami din akong obligasyon. May pamilya ako, Bobby. Ate, ang dami ko mga ginagawa, oh. Tingnan mo, magpapasa pa ako ng report nito. Ang dami kong babayarin sa bangko. Magpo-propose pa ako sa business namin. Ikaw na muna magbantay kay tatay. Kung ayaw mo, pwede naman diyan kay Yaya. Ayan si Yaya, pwede niya alagaan si tatay. Ano, Yaya? Dapat tayong mga anak ay tumitingin sa kanya. Paano pag nagkasakit si tatay? Sinong aano sa kanya? Eh di ikaw, ate. Ikaw naman yung paboritong anak, di ba? Ano sinasabi mo? Palibas hindi mo mararanasan magkapamilya. Di mo ko naiintindihan, Bobby. Sa ngayon, di ko maintindihan kasi di man ako nagpabuntis sa maaga. Malandi ka kasi. Ano sabi mo? Malandi ka! Ang kapal naman ng mukha mo. Ang bastos mo. Sumasobra ka na, ate! Wala kang karapatan para magsalita ng kaganyan. Dahil ako ngayon tumutustos dito sa bahay. Ano ba? Ang ingay nyo. Nag-online test ako. Eto, pwede ito naman yung magbantay kay tatay, di ba? Eh bakit ako? Ang layo ng dorm ko at malayo yung school ko. Huwag nyo ako istorbohin. Nag-aaral? Sa mata nakakita ka nung nakaraan doon sa labas. May kabarkada ka. Baka gumaya ka lang sa akin ng malandi. Bakit ako ako magkagaya kay ate? Ano ba yan? Bakit kayo nag-aaway? Hindi kita Bakit pinapalamon kayo dati. nag-aaway? Alam mo, Dahil mo kasi di ba ate? Dahil mo kasi. Wala na Wala kayo na magagawa. kayo. Alam mo, parang Kasi lang gaaman ka ate. Gaaman ka ate. Tumigil kayong lahat dyan. Ano ba pinag-aawayan nyo? Ikaw na lang kasi tumingin dito. Tumira ka dito muna. Ate, may ginagawa nga ako si tatay. Ayan si tatay, tanungin mo, ikaw paboritong anak niya, hindi ikaw magbantay. Wala. Sabi mo. Tama na. Wala akong paborito sa inyo. Mahal ko kayong lahat. Kung iniintindi nyo kung sino mag-aalaga saan, andyan si Yaya. Kaya ko, andyan din si Dodong. Hindi pwedeng si Yaya lang. Dapat isa sa kanila. Hindi ako kaya pwede. ko na to. Bakit Ate, sabi? napakagahaman mo. Bakit Ikaw na hindi ngayon ikaw? malaki ano sa lupa dito, ikaw pa ganyan. Ano lupa? Totoo, gahaman ka kasi, alam mo Wala yun. akong alam. Kaya na kasi, Nakasalita basta kasi. huwag ako istorbohin. Nag-aaral ako. Dapat, Ikaw, hindi ka na mag-aaral eh. Nag-aaral ako, kuya. Malandi ka din katulad Hindi niya. ka na paghihirap kapag nag-aaral ako. Wala akong nag-aaral Ano yan. hindi nyo alam? Dito. Ate! Ate! Ay, tay. Tay! Ay, Yaya! Yung tubig! Tubig? Yaya! Dahil Yaya! nakakita ko na ng Tubig! tulong Uy, ko. yung kotse! Ihanda yung kotse! Agad na naisugod sa ospital sa Ginoong Reyes. Ngunit, dahil sa katandaan, ay di na kinaya ng katawan nito. Ano po nila si Mr. Reyes? Patay po namin ito. Based po sa test na ginawa namin, meron po siyang aneurysm. Ito po yung pagpumutok po yung ugat sa kanyang bato. Ang causes po nito is stress, pagod, and puyat. Ito kayo na siya gigising. May chance pa po ba siyang magising? Di na po dahil brain dead na po siya. Ito, meron po ba ibang alternatives, yung operations, or pag-transfer sa ibang hospital? Sad to say, pero tanging tubo na lang po ang buong buhay sa kanya. Excuse me po.
Ate, every talk. Kasi lately medyo nakukonsensya ako sa nangyari kay tatay. Alam ko mali naman yung mga sinabi ko pero pinagsisisihan ko yun. Kasi lahat naman ginawa ko tapos pakiramdam ko may kulang pa din sa akin. Totoo, naiingit ako sa'yo. May anak, may pamilya ko. I'm so sorry. I'm sorry. Okay lang, ano ka ba? Matagal na kitang pinatawag. Ano ka? Tapos, feeling ko may kasalanan kung bakit na-hospital si tatay. Wala kang kasalanan. Hindi tayo nag-away, hindi po siya mapupunta sa... I'm sorry. I'm sorry, ate. Wala kang kasalanan, Bobby. I'm sorry. Kinakailangan ng magpasya ng pamilyang Reyes. Ngunit, ito'y napakahirap gawin. Ate, hindi ko na kaya pang suportahan yung bill ni tatay sa hospital. Lumalaki yung bill ni tatay. Ano, pipirmahan na ba natin yung waiver ng life support ni tatay? Kasi nakikita ko siyang hirap na din. Pare-pares na tayo nahihirapan dito. Hindi ko na kaya, ate. Hindi ko din alam. Dapat talaga, patanggalan na siya ng tubo kasi ako nakikita ko po na na sobrang hirap na po siya sa hospital. Hindi ko na rin talaga kayang makita si tatay na hirap na din siya. Kuya, hindi pwede. Kahit ako konti lang din yung time na nakasama ko siya. Pero hindi ko naman kayang ganito na lang siya matatapos. Baka kaya pa naman ni tatay. Kaya yan ni tatay. Wala mo, may himala. Bigla siyang gumising. Oo, yung iba nga nagkakaroon ng himala. Baka kaya natin, may lupa naman tayo. Ibenta natin. Para may pang-pa-opera sa kanya. Yun nga, ate. Di kasi natin din sure kung after bang ipagpatuloy yung life support ni tatay, kung gagaling pa ba siya. Nawawala na rin ako ng pag-asa. Huwag kang mawala ng pag-asa, kuya. Kasi nakikita ko si tatay, hirap na kasi siya. Alam ni tatay na gusto niya pang mabuhay. Kaya, kung hanggang saan siya kunin ng Panginoon, edi hintayin natin. Basta, hanggat nandyan siya, sulitin natin. Hindi natin alam kung hanggang kailan lang siya Pero sige, dahil maikli pa lang naman yung pagsasama namin ni tatay dahil ang tagal kong umalis sa bahay. Hintay na lang natin din si tatay, siguro na siya yung mismong sumuko na. Bilang mga anak niya siguro, kung lumalaban pa si tatay, edi lumaban din tayo. Siguro, madami naman tayo, kakayanin naman din natin ito. Kakayanin natin. Kaya ni tatay. Good afternoon. Attorney Andino. Good afternoon. Attorney. Have a seat po. Dodong pa ako hapon ng juice. Nako. Nandito ako para i-discuss yung ipinamana na property ni Mr. Reyes. By the way, I am a personal attorney ni Mr. Reyes. So, ito po yung mga documentation na kailangan natin para malipat yung pinamana ni Mr. Reyes sa pangalan niya. So, may dalawang property na pinamana sa inyo ni Mr. Reyes, which is yung Albay and Tanay. Yung Albay, which is 1 hectare, na ipinamana kay Mrs. Gabby and Mr. Bob. And yung Tanay, 500 square meter, ipinamana naman kay Alex Reyes. So, once na nakapag-decide na kayo, at tatapos nyo ng basahin, pwede nyo na po siyang pirmahan. Here na po, attorney. Thank you, attorney. Thank you, attorney. Once na na-process na, I will update you na lang po. Thank you, attorney. Thank you, attorney. attorney. Ingat, attorney. Ingat po. Thank you so much. Bumisita ang magkakapatid sa ospital upang kamustahin at alamin ang kalagayan ni Ginoong Reyes.
Oh, Dodong. Hello po ate. Oo, Kuya. basta. Ganun pa din po eh. Hindi pa rin siya nagigising. Pagod. Hi, Tay. Tay, kamusta ka na? Miss na miss ka na ng apo mo, Tay. Ang tagal na ni tatay nakahinga. Ang tagal mo naman gumising, Tay. Tagal na namin naghihintay, oh. Nandun yung paborito mong pagkain. Ang hirap nang wala ka, Tay. Wala nang gumagabay sa amin. Alam mo ate, sana magkahimala talaga. Kailangan ni tatay. Kailangan pa natin si tatay eh. Parang hindi ko pa kayang wala na si tatay. Si Bunso, inihintay ka sa playground. Hindi na daw kayo naglalaro, hinahanap ka na. Tay, gumising ka na. Alam mo ba tay? Parang hindi na ako magiging matandang dalaga. If ito nung nandiligaw sa akin tay. Weh. Sige, anim ate. Ang dami naman. Baka sapukin ka ni tatay. Oo, sabihin, kumarap muna siya sa akin. Siyempre, ganda kayo ng lahi natin. Ay, Si tatay lang, hindi ikaw. Mag-aaway naman tayo ate. Nakapagod mag-aaway. Hoy. Sorry na dong. Hindi naman pinapasaya lang natin si tatay kasi Ay, sana namimiss tayo. na natin siyang ngumiti, tumawa. Ate! Ate! Don't lagi na yung doktor mo! Tay! Tay, laban, tay! Ay! Tatay! Ate! Ate, si tatay! Time of death, 6:45 p.m. Hi, Tay! Happy birthday! Happy birthday, Happy birthday, Tatay! Grabe, 2 taon na nakakalipas. Tagal na din pala. Alam mo ba, itong apo mo, ang galing-galing sa school, may honor. Tapos syempre, nadagdagan na. Congrats ako. Congrats ate. Syempre. Tay, I miss you na. So, ayun, okay na yung business ko, naitawid ko na malago na siya ulit. Tapos, sana gabayan mo kami palagi and engaged na ako, tay. Hindi na ako magiging matandang dalaga. Ikakasal na kami next month. So, thank you, tay, sa pamana mo sa amin. Nakatulong talaga siya. Tito, hello, happy birthday. Pagtayo na po ka ng business ko. Salamat sa pamana mo po. Yun lang. Tatay, graduate na ako ng college. Tsaka next year may trabaho na ako kasi this year nagtitraining na ako. May flight attendant ka na. Marinig ka na namin. Ang laking tulong ng pamana mo, tatay. Nagamit namin yung huwag ka mag-alala kasi pinaghati-hatian namin yun. Tapos ginamit Iba namin. namin yung buhay namin. Ano yung pagkasal namin sa Hindi natin masasabi kung ano ang mangyayari. Kung kaya't, habang nandyan pa ang mga mahal natin sa buhay, ay pahalagahan natin sila. Pamilya ang tanging masasandalan mo sa oras ng kagipitan. Kahit anumang mangyari, ang pamilya ay pamilya pa din. At kailanman ay hindi ito magbabago. Sabi nga nila, ang tunay na kayamanan ay ang pagkakaroon ng masayang pamilya. Kung kaya't, pahalagahan natin